Paano nga ba gumawa ng macro data entry sa Microsoft Excel? Yung parang ganito. So pag nagtatype ako ng data natin dito, papapansin po ninyo, by the time I'm going to input everything, by the time I'm going to click on submit, nag-clear po siya dyan, pero papasok na po siya dito sa ating employee list. Tara gawin natin. So first and foremost, kailangan mag-populate po muna tayo ng ating data. So sample data lang po ito ha. So basically, hindi naman po ganito yung itsura talaga ng totoong employee data form. So basic data lang po yung pinapakita natin. So i-align lang po natin siya to center. So ang gagamitin ko po is center across selection. So basically, para rin po siyang merge and center. Kaya lang, ito yung part na hindi na natin kailangan magalaw or ma-merge yung mga cells. Then, konting adjustment lang po. Lalagyan lang po natin ng thick outside border para magkaroon lang po siya ng distinction from its label. So, change ko na lang din po yung kulay. Then, format painter para makopya yung ating formatting. Maglalagay tayo dito ng shift. Now, yung shift naman is for day and night shift. Ganon. Now, to get the net pay, kailangan lang po natin i-add si basic pay, conveyance or yung transportation expense at saka yung medical. Tapos, isa-subtract lang po natin yung deductions or total deductions, parang ganon. Now, konting formatting pa rin. Then, for shift, kailangan naka-enable na po yung ating developer tab. Then, click natin yung insert. Then, hanapin natin sa form controls yung option button. Now, pag hindi pa po yan naka-enable, make sure lang po na under File, Options, Customize Ribbon, i-check nyo po yung Developer tab para lumabas po yan. So, dinuplicate lang po natin siya dito. Then, right-click, Format Control. Yung cell link, napaka-importante po niyan. So, ililink ko lang po siya dito sa D16. Ayan. Now, in here, i-right-click lang po natin. By the way, isang option button lang po yung kailangan yung i-link kasi gagana naman po yan sila both. So, i-right-click lang po natin yung option button, then edit text para malagyan natin siya ng pangalan. So, day and night shift na po. Now, hinighlight ko po yung dalawang cells, tapos change ko yung kulay niya into white. Bakit? Para hindi po natin makikita agad yung 1 at saka 2. Mamaya, makikita niyo po yan. Naglalagay po tayo dito ng labels or captions dito sa side, tapos ililink lang po natin yung cell niya dun sa original na data entry form natin. So, equals lang po yan. Equals, tapos click nyo lang po yung cells. Parang ganun lang. Okay? Now, itetest natin kung gumagana na po siya. So, pag natatype ako dito ng data, mapapansin ninyo, lumalabas na po siya sa kabila. So, ipapopulate lang po natin ha. Para makita ninyo. There. Yan. Okay. So, I think may nakalimutan ako. So, dito sa part na to, kailangan lang muna natin i-format. I think may nakalimutan talaga ako. Change muna natin siya into short date. Now, itong basic pay, baba natin ng konti kasi ang nakalimutan ko nga po yung shift. So, itatype lang po natin dito yung shift, then equals. Then, i-click natin yung D16 kasi dyan natin siya nililink yung text. Mapapansin niyo pag click ko po yung day and night, gumagana na po siya. Tingnan nyo ha. Day, 1, tapos yung night, yung 2. Now, for this one, mag-a-add po tayo ng panibagong sheet. Meron tayong sheet 2, in-name natin siya as employee list. Then, from here, so isi-select ko lang po muna lahat ng cells, then view grid lines. Kasi dashboard lang naman po ito, so hindi natin kailangan na merong grid lines. Ika-copy lang po natin yung label na nandun, tapos right-click, then transpose. Click OK, para magkaroon siya ng parang horizontal na pasting. So, konting formatting lang po yung gagawin natin, then that's it. Napag okay na po, ito naman po yung ating kokopyahin. Pero before we are going to do that, click muna natin si Developer tab at saka magre-record tayo ng macro. Now, in-name natin yung macro natin as data entry. Ganun lang. Kahit anong gusto nyong pangalan, click OK. Now, this time, nagre-record na po yung macro. So, ang gagawin natin, copy. Pagkatapos, pupunta tayo sa sheet. Ito yung parang temporary sheet natin. Right-click, paste special, then values, pagkatapos transpose. Click OK, ganyan yung itsura. Konting arrangement lang po natin, ayusin natin para makita natin. Then, kokopyahin na naman po natin yung nasa temporary sheet natin, copy. Kasi yung process naman po yung ginagawa natin dito. Then, ipipaste natin dito sa area na to. So, right-click, then insert copied cells, shift cells down. So, ganyan ang mangyayari. So, every time meron tayong ika-copy-paste or meron tayong babaguhin, papasok at papasok po siya dyan. Now, in here, i-change lang natin siya into short date para automatically nagpo-format na po siya pag na-record po siya ni macro. Going back to sheet 1, ang gagawin na lang po natin dito is i-delete na po natin yung ating data sa ating employee data form. Okay? So, ang purpose po niyan is para magkaroon siya ng parang refresh or pag-send niya, nare-refresh na po or na-i-clear. So, click natin yung stop recording. Then, this time, we are going to go to form controls tapos mag-a-add tayo ng panibagong button. Na yung button na to, dyan po natin i-assign si macro.
Okay? So, right-click, edit text, papalitan lang po natin siya ng submit. Now, in here, pag meron na pong submit, so pag nagtatype ako ng data natin dito, mapapansin po ninyo, by the time I'm going to input everything, the time I'm going to click on submit, nag-clear po siya dyan, pero papasok na po siya dito sa ating employee list. So ganyan po yung tinatawag natin na macro data entry form. Again, kung kayo po ay subscriber, is makukuha nyo na po yung file na to for free. I hope meron na naman po kayong natutunan. Like, share, and follow for more.